sumunod, Ethereum. Nung sumunod si Ethereum, hindi pwedeng kagaya niya rin sa Bitcoin. Na coin lang siya. Kaya ginawa ni Vitalik, yung may-ari, gumawa siya ng blockchain. Yan, yung blockchain, meron siyang Ethereum blockchain or ERC20 and meron siyang Ethereum coin. Yan. Dalawa yung revenue source niya. Ngayon, nung pumasok ang BNB coin, hindi pwede na wala siyang innovation. Hindi pwede na gayahin niya rin yung Ethereum. Kasi sasabihin ng mga trader, ito yung Ethereum, nag-innovate siya, hindi lang siya coin. Kasi sasabihin ng mga tao, bilhin na lang ako ng Bitcoin, pareho lang pala kayo coin. Kaya nag-innovate siya. Blockchain, meron siyang blockchain, meron siyang Ethereum coin. Ito naman, BNB, or yung Binance. Nag-innovate siya ng Ethereum. Ang meron siya, BNB coin, meron din siyang blockchain kagaya ng Ethereum, pero meron siyang additional platform na exchanger, yung Binance Exchange. So tatlo ang mayroon na siya. Ito isa lang, coin lang. Ito dalawa, coin and blockchain. Ito tatlo, coin, blockchain, exchanger. Nakita mo sir paano yung innovation? Kasi paano kakagatin ng market, ng merkado kung gano'n din? Di ba? Kaya nga yung mga sasakyan yan, pahitik na ng pahitik kasi hindi pwede na hindi ka mag-innovate. Di ba? So, ngayon, pumasok si Paynet. Pagpasok ni Paynet, hindi pwede na ang platform niya, kagaya rin kay Binance. Hindi siya papatusin ng mga tao. So, ang ginawa niya, mayroon siyang coin, mayroon siyang exchanger, mayroon siyang sariling marketplace, and ang pinaka-special sa kanya, mayroon siyang travel payment. So, itong travel payment na to, ito yon. Yan, Hiyu Trip. Hiyu Trip. So, Hiyu Trip, ano to? Booking ng flights and hotel, parang trip.com, parang Agoda. Yan yung pinakamalaking future ng coin natin. Kita mo na maganda yung Paynet coin, magpaparami ka ng Paynet coin. Para in the future, pag tumaas yung value niya, madami kang hold. So, mayroon silang tinatawag na mining. Ito yung mining nila. Ito yung account na binabayaran mo ng $3,000. So, yung kita dito, 9%. Yan, discuss ko na lang muna bago tayo pumunta doon. Exchanger natin at developer ng Hiyu Trip, isa. Tapos sabi ng mga reliable source, iisa sila. From CoinMarketCap, yung Paynet coin is launched in 2021 by a team from USA. Sabi naman ng Apple, yung FMC Pay ay license sa US 2021. So, by ano sila? Meron silang band ba, kumbaga sa information, hindi ka maliligaw. So, eto ngayon, pag-usapan natin yung exchanger. Yan. Exchanger. Kasi yung coin natin, may exchanger. Sabi ko, dito, pag nag-withdraw ka, kunyari nag-withdraw ka, yan, withdraw tayo. Yan, withdraw. Withdraw tayo ng USDT. Tingnan mo yung network fee, fine. Diyan sila kumikita. Lahat ng withdrawal, lahat ng trading fee, Paynet coin ang ginagamit. So, usability ng Paynet coin, present. Kasi may mga coin kasi na for hyping lang, para lang sa holding lang ng mga tao. Just like Shiba, mga ganyan. Tumataas ang value kasi maraming tao nag-hold dahil nahahype sila na tumataas yung value. Pero walang ecosystem yun, walang revenue sources ang company. Kaya siya tumataas dahil madami ang holder. So, ito naman, ito yung maganda kasi organic yung pagdami ng tao, pagdami ng holder, organic. And then, may usabilities talaga siya na klaro. Example dito, pag nag-withdraw ka, yan, bayad mo 5 fine. Tapos pag nag-trade ka, example, nag-trade ka dito, trade ka dyan. Trade natin. Trade. Tapos mag-sell tayo ng fine. Kaya nag-sell tayo dito ng $100. Tingnan muna natin yung wallet ng USDT. Yan, meron tayong 5.28. So, pag nag-sell ako ng 100, dapat magiging 105.28 yan. Diba? Sell ako, 100. Lagay ko lang sa market. Click sell. So, yan, punta tayo sa wallet.
So makita nyo dyan, 106, diba? Yan, 106.12. Yung ano, yung trade. Magkano ba kanina yun? 108 dapat? 5 point something. Nadagdag lang. Na-trade siya. So, ibig sabihin, yung payment coin natin, naging USDT siya, di ba? Nako-convert siya. So, ngayon, yun yung kailangan sa isang coin. Dapat tradable to USDT. Meron kasi mga coin na hindi natin trade. Hindi tradable. O pag hindi mo ma-exchange yan, walang silbi yan. Hindi mo ma-ibibenta yan. Pera. Hindi mo magiging pera. Kasi dyan na tayo galing, di ba? Pero yung concept, pag nakuha mo, maganda. So dito, pwede tayong kumuha ng pwede tayong kumuha ng info sa App Store. Yan, App Store. Okay, kasi hindi naman, wala namang application sa Apple na fraud. Kaya dito, pwede tayong mag-search. Example, i-search natin yung FMC Pay, yan. Search natin sa Apple. Pag search mo sa Apple, makita mo dito, developer, Fenre yung developer. So sa baba, makita mo dito, yan o, FMC Pay is a US-based global cryptocurrency exchange licensed in 2021. So tama ang sinabi ng CoinMarketCap na team from USA yung gumawa ng Paynet. Kasi nag-harmony sila doon sa information galing sa Apple. Yung Apple company kasi at yung CoinMarketCap, magkaibang kumpanya yan. Pero reliable source ng information yan. So sabi ni CoinMarketCap, the token was launched in March 21 by a team from USA. Sabi naman ni Apple, pareha sila na sinasabi. So pag sinabi kasing license, ibang usapan kasi yun, brother. Alam natin kung gaano kahirap gumawa ng exchanger. Di ba? Mas mahirap kumuha ng license sa US pag sinabi natin exchanger. Kaya yun ang mga dahilan na paano mo masabi mag-$1 yan? Paano mo masabi mag-$10 yan? Di ba? Kasi ang coin, aakyat lang ang value niyan, depende sa proyekto niya. Depende sa status niya. Di ba? Pag sinabi ditong FMCP is Cavite-based, license in Quezon City, wala siya. Kaya kahit maglagay ako ng 100 million dyan, 300 million na asset, kampante ako dyan. Kasi inalaw ng US mag-license, ibig sabihin, seryoso ang developer dyan. Hindi ka naman makapag-license dyan kung bulok ka lang. Kung chiwari-wariwap ka lang, di ba? Ibig sabihin, malaking yan. Ngayon, makita mo dito, Quinre ang developer. So itong Paynet coin is owned by FMC Pay. So ibig sabihin, itong FMC na to gumawa ng Paynet. Na yung Paynet na yon, ang purpose ay for travel payment. So ngayon, i-search naman natin dito yung HIO Trip. Ayan, HIO Trip. HIO. So, yun, doon ko tinignan. Ito yan. Yan, palakpak naman po. Gutom na ba? Yes! So anyway, aming guest po sa baba. Aming Covenant Tours din sila. Pangalan ko po Imperial, meron po akong flight attendant school. Hindi ang flight attendant ha. Merong school sa San Pedro, Laguna. 2 taon na siya. TESDA accredited. Last year, pumunta sila Gomer at sila Oliver. Ayoko po ng crypto. Sa Dubai pa lang, for 15 years ako nag-work doon. Ang dami nag-invite sa akin sa crypto. Ayoko talaga. Negative. Ang kinausap ko nila, husband ko. So yung husband ko, siyang nag-explain, Mami, pakinggan mo lang, maganda siya. So ako po, dahil nasa eskwelahan ako ng test, para ang hirap ma-involve. Pero nung inaral ko po, January 3 to 22, nasa Dubai ako. Ang daming nag-crypto. Karamihan po, Arabic, Syrian, alam mo sila, sobrang bilyonaryo.
walang Pinoy nagkikripto. Pero those foreigner, sobra. You know what? Meron isang Syrian, 5 years na siyang nagkikripto. Wala siyang ginagawa sa Dubai. Nandun lang siya para mag-travel, kumain, bumili. Sa Dubai, pwede mong ibili ng real estate ang crypto, Pwede kang bumili ng luxury car, crypto. Pwede may ATM ng crypto. Alam mo yun? And yung lifestyle nila, sobra po. That is the time na kapag-aral ako ng crypto. Ladies and gentlemen, whether we like it or we like it, cryptocurrency na po ang future. Yes! Ang tataas na mga giling, grabe, ang panibay crypto. So sabi ko, tayo po talaga sa Pilipinas, behind na behind. For those people dito na nag-iisip pa, ngayon po nagdagdag na naman kami. Yung ate ko po galing sa States. Alam mo sila sa Amerika, nag-crypto, nag-forex. Lalo na po si Trump. Sabi ng ate ko, sige, try mo yan Nagbigay po siya ng $3,000 US. Palagpak naman. So, again, nakakatuwa po. Very overwhelming sa magkakapatid. This is a blessing for all of us. Ang kagandahan po, kailangan po aralin lang natin. Aralin natin, pag-aralan natin mabuti. Kasi habang nag-aaral ka, mas lalo kang mag-i-inlove sa crypto. Habang nag-aaral ka, habang yung knowledge mo palalim ng palalim, okay, yung doubt mo natatanggal Ang unang-unang i-convince niyo po sarili niyo. Kasi mahirap ang mag-convince ng ibang tao pag ikaw mismo hindi ka satisfied. Pag ikaw mismo hindi ka convinced. Tama! Okay? So, kanina po, kausap ko lang, ang dami Regional Director ng TESDA, mga may-ari din po ng mga eskwelahan. Nakakatuwa na po. Overwhelming yung opportunity, kaya i-share po natin sa ibang tao. So, thank you. Magandang hapon po sa lahat. Thank you, Mami! Ay,